walang bastos. Eh, yung asawa ng OFW na yun, panigurado ko, masakit sa kanya yun, no? Kahit na, eh, matanda na naman yun, eh. Hindi ganun. Yung respeto nila, mga kababayan. At yung mga nabastos na mga buhay, na mga nadamay, na wala namang kinalaman sa usaping droga, pero mga namatay po, nabastos yung buhay na pinakaiingat-ingatan nila. Di ba, Maria? Reaksyon sa sinabi ni candidate for Senator Philip Salvador. Sabi niya, kaya daw siya nag-join dito sa slate na to dahil walang bastos. O kayo na maghusga. Wala nga ba? Teresa Herrera at Just Vincent. Oh. Sabi ni Just Vincent, sinalihang slate, walang bastos. Eh, kabaliktaran ng sinasabi niya, yung leader pa nga lang, eh, partido nila, ang dumina ng bibig. At manyak pa, sabi. Tuloy. Yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Si Ratong si Pepe ko, oh. Sabi niya, Boss Mark, dating pulis po, si Ipe. Sabi ko, ha? Tumakbo sa isip ko agad eh. Naging pulis ba yun? Tapos pagkakakita ko sa pelikula nga lang. Oo, totoo. Yung mga ginanapan niya. O, game. PDP laban slate. Mahirap po itong pinasok ko. Sandali, wala daw bastos doon sa PDP laban. Yung pinasok niya. Talagang mahirap kasi pag i-recall mo, parang kasinungalingan itong pinagsasabi niya no? Reaksyon sa sinabi ni candidate for Senator Philip Salvador. Sabi niya, kaya daw siya nag-join dito sa slate na to dahil walang bastos. O kayo na maghusga. Wala nga ba? O, game. Tapos, sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos. Oh. Yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Oo. Isa-isahin pa ba natin? Huwag na. Yung Bato de la Rosa na lang, nakasama nyo dyan. Yung vlogger na to, si Mark Ramos, ito yung vlogger na noted naman na maka-PBBM siya. At ito'y marami sa mga kanyang pananaw ay talagang silang ayunan ko. Ito nga. So ito yung mga comment niya tungkol dito sa remarks ni Philip Salvador. At alam naman natin na si Philip Salvador ay di naman to nakahawak pa ng posisyon. Bigla na lang magsenador dahil nga sa Maka-Duterte siya. So ang pananaw natin dito, pag siya ibubuto, maramang ang comment nga nito ni Mark Ramos sa kay Philip Salvador ay parang magiging Ruben Padilla na lang din. Yung mga hearing noong 2024, ibabalik ko lang ho mga kababayan, yung mga hearing noong 2024 na wala naman pong napala ang mamamayang Pilipino. Serbisyo ba yun para sa Pilipino? Serbisyo ba yun para sa ating mga kababayan? Hindi ho, mga bossing. Bakit? Kasi ang pinagbasihan nila isang Xerox copy na meron daw pong butas ng puncher, no? Na gustong maiugnay lang po sa ating Pangulo at sa First Lady, mga kababayan. Tanungin niyo po, ano na ending doon? Ano? Subaybayan niyo yung hearing na ginawa ni Senador Bato, no? Sa tulad nga ng binanggit nito. Tama naman, di ba? So, ang ginuha lang niyang witness ay yun lang na talagang parang hearsay lang. So, parang sayang lang ng budget ng gobyerno ginamit para sa hearing na yun. At ni parokya ni Edgar, ni Chito, bigla na lang pong nawawala. O, bigla, hindi na alam kung paano matatapos. Wala. Walang katapusan yun, di ba? Bigla na lang, okay, wala nang ganito. Hindi ho ba, mga kababayan, yun po ba ang pagseserbisyo sa mamamayang Pilipino? O pagseserbisyo lang sa mga Duterte? Ganun yun eh. Ang PDP laban slate. Mahirap po itong pinasok ko. Ay, totoo. Sa iyo talagang manggagaling yan. Alam mo, Siguro, no, wag na tayong magpadala sa drama.
Tulad nito na parang kala mo, pero alam mo naman kung anong kinoment niya nung kasi makita mo no pagka tatakbo ka pagka senador, legislator ka, ang taas ng posisyon mo sa gobyerno. Tapos pagka mag-comment ka sa isang tao na pabor ka doon sa tao, pero magsalita ka tulad ng sinabi niya na mamatay na kayo. Tama ba naman yun na gano'n ang sasabihin mo? You could have said something na may something na parang edukado ang dating. Kung sino yung unang nagpahirap sa iyo, Ipe? Si Robin Padilla. Si Robin Padilla po ang nagbuko kay Ipe Salvador, mga kababayan. Bakit ho? No? Ganito kasi ho yan. Nung ibinoto natin, huwag kayong magkaila na hindi nyo binoto si Robin Padilla. Malamang marami sa atin ibinoto si Robin Padilla. Kasama po ako. Ano? Nung ibinoto natin si Robin Padilla, mga kababayan, ibinigay natin yung tiwala natin sa kanya na maraming maraming magagawa sa Senado. Parang ang sinasabi ni Mark Ramos nito ay parang we learned a lesson from the same, pero hindi na nga naman lahat, no? Meron din mga artista na talagang nagpakita ng galing, So, pero ito yung sinasabi ni Mark Ramos. Eto ho, mga kababayan, si Robin Padilla, si Robin Padilla, ang larawan po, mga bossing, ng mapapakamot. Hindi ko ilalahat. Meron pa din pong mga artista na may kakayanan, no? Na magserbisyo sa bayan. Kaya lang, damay po ito kay Robin Padilla. Kasi iisipin natin, mga bossing, ganito pala kapag ka-artista ang binoto natin. Magiging komedyan. So, pwede namang hindi komedyante, no? So, pwede lang na parang wala tang nakitang parang ginawa na talagang solid na makita nating tulad ng ginawa ni Senator Risa Hontiveros, yung mga ganon sana, di ba? Lang sa Senado. Yun yung binabanggit ko o sinasabi ko, si Robin Padilla ang nagbuko, no, kay Ipe Salvador. Bakit to? Kasi iisipin ng sambayan ng Pilipino, yung Robin Padilla, ganito na ang ginawa, Ipe Salvador, ganyan din ang gagawin. Ano po? Magpapaka Duterte lang sa Senado. Tingnan niyo po, nagre-reflect naman po di ba? Doon sa mga survey ngayon. Nagre-reflect naman po doon sa position nila sa survey. Number 27, nandoon yung mga pangalan nila. No, So, alam naman natin na ang mga kandidato ngayon na sa artista na pabor kay Pangulong Duterte ay itong si Philip Salvador at saka itong si Willie Revillame, although may nadinig ako na sinabi ni Willie Revillame na magiging patas daw siya, magiging peacemaker daw siya. So, pero yun nga, parang wala din siyang inaisip na ano na yan dapat gawin pag siya ay nakaupo na. So, parang ganun lang yun, ang bibigay, nagsishare ng ganito. So, pwede naman niyang gawin yan na kahit hindi siya manalo. Papasok po, dapat nasa top 12. Alam niyo po, nagawa ko na po lahat sa buhay ko Eto na. Bilang artista. Paiyak na po si Ipe Salvador dyan, mga bo. Nagawa ko na po lahat yung maganda pang bagay. Nanalo ko 27 beses Best Actor. Ayo. Paiyak na po yan, ha, mga kababayan. Sabi ni Alex, buot o boot, dagdag mo pa si Kuya Will. Ayun. Tapos maririnig natin kay Ipe, kay Kuya Will. Saka na natin pag-usapan yung plataforma de gobyerno. Manalo muna. Sabi ko, nung una, mga bossing, ma-segue natin si Kuya Will. Sabi ko, nung una, kaya nananalo ang isang kandidato dahil kumbaga idinideliver niya o ipinapahatid niya sa mamamayang Pilipino yung kanyang plataforma de gobyerno.
kung ano yung mga nais niyang gawin, kung ano yung mga sagot niya para maresolba ang problema ng Pilipinas. Tapos, paano yun? Paano mananalo yun? Kaya lang nabigla ho talaga ako, mga bossing. No? Sabi ko, madami pa din pala talagang mamamayang Pilipino, madami pa din Pilipino na boboto dahil sikat yung tao. Papasok si Will, ha? O, ako ho, mga kababayan, fan ako ni Willie Revillame. Nanonood po kasi. Yun nga, no, dapat ang pagka-fan natin bilang sa artista sila ay dapat maging bukod kung ang pasukin naman nila ay hindi naman na nila linya tulad ng ang pagka-mababatas nila. Ako nung Tutok to Win It, yung Wawawin, lahat po yan, sinubaybayan natin. Pero hindi niya ako fan pagdating po sa Senado. O yan po, sila, mga yan, mga kababayan, yung ginagawa ni Robin Padilla ngayon. Ano? Clown. Naging box office king ako, Oh, naging superstar ako. oh, Akala ko po, ayos na lahat. Yung pala may kulang pa.